Mga kapatid, tayo po ay manalangin muna bago po tayo magsimula. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat po sa inyo pong nagawa, mga ginagawa at patuloy pang gagawin sa amin pong mga buhay. Dito po sa pangalawang araw ng Cell Leaders Retreat. Salamat po na nakakatagpo namin kayo sa lugar po na ito. We pray, Lord, na sa inyo pong mga sasabihin pa sa amin, ang aming puso ay makikinig. Ibinubukas namin ang aming pandinig, Panginoong Diyos. Magturo ka po, Panginoon, sa amin, Lord. We want your word to move in our lives, in our hearts, O God. Pagpalain niyo po itong mga salita na inyo pong ipahahayag sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So tayo po ay, praise God po. So tayo po ngayon ay pang-anim na session na. So kahapon, tinuro po sa atin, unang session ni Pastor, yung God's Dream, Our Legacy. Kay Den ay Living the Legacy. And then kay Pastor Modi Ole, yung Living a Legacy. Kay Nanay Doy, Driven by Legacy. At yung kanina, Legacy Killers. Ano po? Ngayon naman po ay Legacy to Reality. Alam niyo po, hindi sapat ang drive ng heart natin, yung motive at passion ng heart natin to live the legacy. Kailangan merong action na makikita po sa atin. As a church, we need to have a united strategy, direction, and combined effort and teamwork to make it a reality. So babalikan ko po yung salitang legacy to reality. Pag tinagalog, pamana sa katotohanan. Mga kapatid, mahalagang makita natin ang legacy ng church. Tayo bilang bahagi ng church. Meron tayong ipamamana sa atin pong next generation. Tingnan po natin yung culture that we have in the church. The culture na meron po tayo ngayon. So, we are making sure, tinitiyak po natin na maayos po ito. I am speaking about nga po yung nabanggit ko kanina, yung culture natin, yung values po natin, because eventually, ito yung legacy na ipapasa po natin sa next generation. At alam nyo, yung ipapasa po natin sa next na generation, yun ang kanilang susundan at tutularan. So is the legacy that we are passing on is worthy na masundan, matularan ng susunod na generation. Sa trabaho, ako po ay nagtitrain ng mga bago, gumagawa din po sa quality, at naiintindihan ko po yung importance that what I am passing doon sa bagong hire sa work, kailangan lahat ng kung ano yung nakalagay sa SOP, Standard Operating Procedures, kailangan ma-discuss ko yon, madaanan ko yon, iniisa-isa ko yon, maayos kong i-deliver sa tinitrain ko because yun ang trabahong gagawin niya. Pag meron lang akong isang point na nagkamali, na hindi ko na ibigay ng maayos, na ipaliwanag ng maayos, mag-fail po siya. Pwede pong mag-cause ng pag-fail sa kanya. So sa church din po, kasi ang church tayo po ito eh. So we are building a legacy, pamana sa next generation. Gusto nating maayos yung kultura natin, yung values that we have. Kasi ito ang susundan at tutularan ng next generation. So, importante po na yung culture po natin promotes the success of the strategy of the church. Ano po? So, sa church na ito, we are doing po yung G12 vision. Ang G12 vision po, it won't work. Hindi po ito magwo-work, hindi po ito gagalaw, kung wala po tayo, hindi natin ginagawa yung mga nakasanayan natin, kagaya po ng prayer and fasting, yung commitment natin sa mga basic lifestyle po natin, yung testimony po natin. So magagawa po natin ito if we are living as true disciples of the Lord Jesus Christ. A true disciple are not people who just attend church activities and programs. Hindi lang po sila yung hindi lang ito yung mga gumagawa sa mga ministry sa loob ng church, kagaya sa worship team, ushering team, multimedia team. Alam niyo po, a true disciple is someone who is growing in the image of the Lord Jesus Christ. So, pwede po nating tingnan ang ating mga sarili.
Am I growing in the image and likeness of the Lord Jesus Christ? No? Sabi po doon sa Romans chapter 10 verse 17, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Nagbabago po tayo, nako-conform po tayo dahil po sa salita ng Diyos na naririnig po at binabasa po natin daily sa atin pong devotion. Kaya po, gusto kong tingnan natin yung importansya po ng devotion. We do it daily because the moment we come to the Word of God, we come to the presence of God, and doon po, nababago po tayo. Napapalakas po yung pananampalataya po natin. Of course, as a disciple, to be a true disciple, pinapatatag po ng Panginoon yung pananampalataya natin. Pinapalago ng Panginoon yung pananampalataya po natin. But it needs our part. No? Na lagi po tayo sa ating devotion every day. Ang true disciple po is a discipling disciple. No? Ikaw ba ay nagpapa-disciple? I believe po na itong mga kaharap kong ito, ng mga leaders, kaya po kayo nandito kasi nagpapa-disciple po kayo. Kasi po ang isang disciple, siya ay nagpapa-disciple at gumagawa ng disciple. So tingnan mo yung katabi mo, mukha ba siyang alagad ng Panginoong Jesus? No? Mukha bang alagad yan? No? Kasi kung hindi ka nagpapagawang alagad, mahirap sabihin ikaw ay isang totoong alagad. Ano po? No, yan po yung mark ng isang totoong disciple. Alam niyo, hindi lang po tayo natubos ng Panginoong Jesus basta-basta. No, yung pagtubos na sa atin, ang gusto niya, maging disciple niya tayo. Na in turn, gagawa rin tayo ng disciple. Alam niyo po, ang isang disciple, he is someone that wins souls. Sino po dito nakapag-win na ng soul? I believe lahat tayo. Okay, so siguro yung mga potential sa leaders, ngayon nagtitrain kayo kung paano ka makapag-win ng soul. Makikita natin dito minsan, may mga nagtitrain ng one verse evangelism. Ano, bakit? Gusto nating sumama. Gusto nating matuto. No, para tayo makapag-win ng soul. Alam niyo po, a true disciple is a disciple who bring people to the Lord. If you are not bringing people to the Lord, hindi ka true disciple. Mukhang mabigat yung sinabi ko. I'm sorry po. Pero a disciple is someone who brings people to the Lord. A true disciple is someone who helps the lost return back to the Lord. Finding their way back to God. No? So yun po yung ginagawa ng isang true disciple. Number 2, caught by the vision. Kahapon po nabanggit ito ni Nanay Doy. You are caught by the vision. You did not catch the vision, but the vision caught you. At through the Holy Spirit, nararamdaman natin ang nararamdaman ng puso ng Diyos. Naiisip natin, navivision natin kung ano ang vision ng Panginoong Jesus. Kahapon nabanggit po ni Nanay Doy dito, yung vision, it talks about yung ating pagpapalago ng pananampalataya, yung ating submission, and yung ating pong, yung Great Commission. No? So, ang Holy Spirit talaga ang tumutulong sa atin para magawa po natin yung ginagawa ng isang disciple. Ano po? Yung isang someone that was caught by the vision. So mga kapatid, we should live the vision. So if we should live the vision, we should study this vision. Now, we should develop ourselves, ano po, in this vision that God given us. Now, we as leaders, ano po, ang atin pong role is to help our disciples, no, our cell members to grasp the vision and attain it. Siyempre, kung leader po tayo, ang gusto natin, hindi lang tayo ang may vision. Pero yung mga tinuturuan po natin, may vision. Pero madalas naman po talaga sa church, madalas naririnig po natin yung Matthew 28:19-20, no, yung win and make disciples, ano po. So, magkakaroon talaga ng vision. Kahapon, dun sa Driven by Legacy, iba talaga pag may vision. Iba talaga pag may nakikita ka sa hinaharap.
Kaya mo ginagawa ang ginagawa mo because you are inspired to what you are seeing in the future. If you are seeing multitudes in the future na babalik sa Panginoong Hesus, then you must do something today. Kailangan po may gagawin tayo ngayon. May ginagawa tayo. Something that inspires us. Something po na nagmo-motivate sa atin. Something na nagpupush sa atin para gawin ang ginagawa ng Panginoong Hesus. Again, it is the Holy Spirit po na naglalagay po sa ating puso. So, maganda po na tayong mga leaders, example tayo sa vision. Kasi legacy po ito eh. Ito yung ipapasa natin. So, kung hindi tayo example sa vision, ano po kaya ang susundan ng next generation? So, maganda po na tayo mismo yung practitioner, tayo po yung example sa vision, gumagawa tayo, kumikilos tayo dahil sa ating pag-ibig sa Panginoong Hesus. Na yung pag-ibig na nararamdaman ng Panginoon patungo sa mga tao, ang sabi doon sa isang verse sa Bible, He had compassion nung nakita niya yung mga tao because they are harassed, they are helpless, they are oppressed. Ano po? So if you are a true disciple, maganda, nararamdaman natin ang nararamdaman ng ating Panginoong Hesus when you are caught by the vision. Ano po? So, ipamumuhay po natin, isasagawa po natin, no, ililive po natin, ano po, itatransmit po natin ang vision sa atin din pong mga tinuturuan. Okay. So, sa church, ginagawa po natin yung conquest. Ayan, sino po dito kasama sa conquest? Yung mga nakaraan nating conquest at yung mga sasali pa sa atin pong conquest. Alam niyo, nakakatawa kasi lifestyle na natin nito sa church. Na tayo ay gumagawa sa conquest. No? Nakita po natin yung panawagan ng Lord na umabot sa mga tao. Dalhin yung kanyang pag-ibig sa mga tao. Ano po? So, paparating po yung wave 5 ng conquest. Ano po? At maganda po na tayo ay makiisa. Na tayo po ay makilahok dito po sa paparating po natin ng conquest. Pero alam nyo, maganda rin that even though kahit wala tayong formal o yung regular program ng conquest, maganda yata na tuloy-tuloy tayong nagko-conquest. Alam nyo, napansin ko sa grupo ko, pag tumigil kami sa conquest, tumitigil po yung pag-increase ng win, ng consolidation. So, sabi ko sa kanila, kahit tapos na nagtapos yung program ng Church for Conquest, tuloy-tuloy tayo. No, at nakikita po natin, kakaiba yung nagiging sigla, nagiging galawan ng group kapag tuloy-tuloy doon sila sa conquest. Kasi po may kakaibang lakas na ibinibigay ang nagko-conquest. Amen po ba yan? Nung nagko-conquest ka ba, no, nakaramdam ka ba ng joy sa heart mo kasi nakapagdala ka ng tao sa Panginoon? Yun po yung siglang dinadala pag umaabot tayo sa tao. Okay? So number 3, committed to cell life. Yung katabi mo ba, committed ba yan? Committed ba yan? Committed ba sa cell group yan? Pag may cell group, lagi mo siyang makikitang present. Pero hindi lang present dahil may pagkain, may attendance, chinecheck kasi sa attendance, ano. Ang cell group leader, nakikita niya po yung pangangailangan na mapakain niya ng salita ng Lord, ma-disciple niya yung kanyang tinuturuan. Ako po bilang isang tribe leader, ayaw ko po na maa-absent ako sa cell group. No? Parang pag iniisip ko walang pag-absent ako ng cell group, parang may tusok sa aking puso. Hindi ko alam kung same ba yung feeling nyo pag-absent kayo ng cell group. Parang something that is so important to you that you are not willing to negotiate because it is so important to you. Na? So, you must be committed to cell. No, nais po natin sa church ng TGCM, nakakatuwa po sa ating prayer list, nakalagay po doon na nais natin na ang bawat isang dumadalo sa worship sa church ay maging kabahagi ng cell group. Because we want them to be part of what God is doing in the church. Ayaw natin na tayo lang. Gusto natin na yung blessing na nararanasan po natin, maranasan din ng mga tao na yan. It's not just because we want them to include in our numbers. Hindi lang yun eh. But we want to serve them and we want them to be part of what God is doing in our lives. So mga kapatid, we don't just attend our cell group. We don't just run our cell group weekly. The purpose of the cell group is to encourage, strengthen,
to pray for one another. Hindi lang po yun, actually. Cell exists for a purpose. It's about to developing your people. Ano po, legacy po ito. We develop our people. We are helping them to mature in their faith. Yung nawin natin, kino-consolidate natin, dinadala natin sa life class, ini-enroll natin pag natapos, may encounter, no? Pag natapos yung life class, ini-enroll po natin siya sa SOL. Ano po? Kasi bahagi po iyon doon sa atin pong pag-aalaga sa kanya sa loob ng cell group. So, your task is to develop yung mga members po natin sa cell group until they become leaders, kagaya po natin. Yung ladder of success natin, win, consolidate, disciple, and send. Ang masisend mo lang dyan, yung nagpa-disciple. Okay? So, in turn, nagiging cell leaders po sila. Okay? So, every cell group po now must carry this value to develop people. Now, we want them to become cell leaders and then becoming leader of leaders. No? So, meron tayong madalas naririnig, your life is for cell, sell your life. So, hindi natin hahayaan na hindi umunlad yung mga taong pinagkatiwalaan ng Lord sa atin. We become good stewards of His sheep. Tinitingnan po natin ang bawat isa, dinedevelop po natin sila, ipinagpipray po natin ang bawat isa at ginagawa po natin ang ating bahagi bilang tawag po sa atin ng ating Panginoon. So mga kapatid, every one of us must become committed to our cell. Alam mo, kaya committed yung cell member mo kasi committed ka. Sino dito gusto sa cell group niya, committed sila? Di ba? Bakit sila magiging committed? Kasi committed ka eh. Na yung DNA, yung legacy na meron ka, ipapasa mo yan sa kanila. Okay? So makikita natin, pag cell group, ang sigla-sigla ng cell, nandoon sila, dumadalo sila. Now, bakit? Kasi committed ka rin sa cell group mo. So, again po, yung cell group doon sa mother cell mo, importante po iyon. Alam niyo, sabi po sa Psalm 78 verse 72, and David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands, he led them. Paano niya po pinangunahan ang kanyang mga inalagaan? Sabi, with integrity of the heart and skillful hands, he led them. So, ang isang cell leader, patuloy po na nagde-develop ng kanyang mga sarili. Alam niyo mga kapatid, yung number of cell group that we have inside the church, alam niyo po ba na mga open doors po ito para pag may bago sa church, may mapupuntahan po sila? Kaya nakakatawa, yung ating mga cell group, minsan pag Sunday, puno tayo rito, puno sa labas, mayroon pa doon sa extension, doon sa annex building, sa mga rooms, mga puno. Then bukod pa yung mga cell group natin sa community, sa school, sa mga workplaces po natin. Let's saturate, let's penetrate those places ng atin pong mga cell group because it gives an opportunity for a newcomer na makakilala po sila sa Panginoon. Number 4, passionate spirituality. Kumusta po yung ating devotion? Do you love to do your devotion daily? Diba? Or ginagawa mo lang kailangan 7/7 kasi chinecheck ako ng aking cell leader. Alam nyo, gusto kong sabihin sa inyo, don't miss your meeting with God daily. Do your devotion every day. You are doing it because you love God. You are not doing it for any attendance o kung anumang role sa church, pero ginagawa mo ito because it is your meeting with God every day. Ano pa? Worship life natin. Kumusta po yung worship life natin? Pag dumadalo ba tayo ng worship kasi sa heart natin, gusto talaga nating paunlarin yung pagsamba natin sa Panginoon. O dumadalo lang tayo kasi kailangan lang dumalo. Alam mo, minsan kapag wala na sa iyo yung joy na dumalo, minsan, late ka na lang dumating sa church, sa worship. Naniniwala ko walang nalilate na leader dito. Yung katabi mo, hindi yan late, hindi yan nalilate. Hindi yan nalilate. Pero mukhang magandang kultura sa church na pag mag-worship tayo, darating tayo, hindi on time, but before the time. Kung ang time 9 o'clock, dumarating tayo 8:45. Alam niyo yung mga Koreans, yung discipline po nila pag worship, before yung time nila, ang aga po nila dumating, you will see them nakanil na doon sa loob ng church, nagpe-pray sila before the worship time. Pero tayo minsan, 9:01 na nandoon ka sa likod nagkakape. Pero wala yun dito ha. Wala yun dito. Wala sila dito. Alam nyo,
itaas natin ang halaga ng pagsamba natin sa Panginoon. That must be a culture na i-preserve natin, i-protect natin sa loob ng church, mga kapatid. Yan ang susundan at tutularan ng iiwanan po natin. Prayer and fasting. Katatapos lang ng ating 21 days na prayer and fasting. Ano? Nakaka-bless to see how committed the church is sa pagdalo, sa pagpunta, sa mga kahit meron tayong 5 a.m., sobrang aga, minsan hirap gumising, pero makita mo yung commitment ng mga kapatid. Now, yung iba, pagod na pagod, galing trabaho. Alam nyo, minsan nga walang tulog pa yung iba, galing po ng shift nila ng panggabi, diretso po sila sa church para mag-prayer meeting. Grabe. Mukhang magandang kultura po ito na iiwanan po natin para sa next generation. Our tithes and offering, it is part po ng passionate spirituality. Na? Holiness. To live holy is to be exclusive for God and to be separate from sin. Mga kapatid, iingatan po natin yung buhay natin, yung relasyon po natin sa atin pong Panginoon. Mga kabataan, no? Mga kabataan, nasaan yung mga youth dyan? No? Woo! No? Ang dami ng ano dito. Ang dami. Alam nyo sa totoo lang, ang dami po ng Generation Z sa church. Alam nyo, sa tribe namin, parang siguro mga 70%, or mga 80% mga Gen Z po sila. At sa totoo lang po, minsan, nag-uusap kami ng mga leaders natin, nag-struggle sila when it comes to discipline. Pero again, a disciple is someone na nagpapadisciple, willing matuto at willing mabago. Amen. Yan. So mga youth ng church, di ba kapag worship, grabe yung taas ng kamay mo. No, yung kulang na lang lumuhod ka na pag worship ka. Pero pag alis mo ng church, ano yung ginagawa mo? Pagdating mo sa bahay, ano yung ini-scroll mo doon sa cellphone mo? Ano yung mga application na pinupuntahan mo? Does it glorify the Lord? So, hindi lang po ako nag-speak sa mga young people, pero sa lahat po sa atin. It must be a culture na i-preserve natin yung holiness po ng buhay natin sa harapan ng ating Panginoon. Submission to authority. Are you submissive to your leader? We will love, honor, and respect our leaders. Alam niyo po, ang submission, it is an attitude of the heart. Ang pagpapasakop, ito po ay nagmumula sa ating puso. Magiging desisyon po ito ng ating mga puso. Sabi po ng Hebrews 13:17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Kahapon nabanggit din ito ni Den, tama, na sa kanya pong tinuro po sa atin. So mga kapatid, there will be times na mag-struggle tayo mag-submit sa ating leaders because we are not on their level. They are not on our level. Sometimes parang they sound crazy sa mga sinasabi nila sa atin. Pero mga kapatid, matagpuan pa rin yung attitude ng puso natin na nagpapasako pa rin tayo. Magtitiwala tayo sa Panginoon na ikabubuti natin ito. If you are a submissive leader, magiging submissive din po yung mga tinuturuan po natin. Culture na palalaguin po natin sa loob ng church. Now, of course, hindi naman tayo perfect na mga leaders. Ano po? Ang tanging perfect lamang po ang Panginoong Hesus. Kaya ang atin pong laging tingin sa Panginoon po natin. Commitment to time. Are you committed to your time sa Panginoon? Are you committed to your time in the kingdom? Are you really managing and investing your time? No, yung wise ka talaga sa paggamit ng oras mo. Alam niyo mga kapatid, we cannot say we don't have time. You should have time. If you only manages your time, you can invest it para sa kingdom ng Panginoon. Alam niyo,
busy po tayo. Totoo po yun. Busy po ang lahat. Lalo itong mga nakaraan. Siyempre, busy ka sa mga schedule sa work, busy ka sa mga kailangang asikasuhin, gawin, sa mga to-do list po natin. But you know what? When it comes para sa kingdom ng Panginoon, maganda mag-invest po tayo. A true disciple manages his time. Kahapon, nagtanong, hindi ko maalala ko sino nagtanong, sino dito nag-live para lang makadalo sa Cell Leaders Retreat? Sino yung umabsent at hindi nag-exam? Kasi kahapon, may exam kahapon yung mga high school, no? Pero makikita mo nandito sila, nakasama sila. Pero hindi ko naman po sinasabi yung hindi nakapag-live, hindi po kayo nagmamanage and nag-i-invest ng time nyo sa kingdom. Hindi ko po sinasabi yun. Pero mga kapatid, di ba? Yung mga bagay na pinag-aalayan natin ng panahon para sa Panginoon, may eternal value po ito. May eternal value po ito. If we will only realize lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, minsan mapapagod yung ating katawan. Di ba? Sino dito hindi napapagod ang katawan? Meron po ba? No? Lahat tayo napapagod. No? Pero pag time para sa Panginoon, huwag tayo manghihinayang, mga kapatid. Kasi yung time na ibinigay natin, na manage natin, at na-invest po natin sa kingdom, kahit kailan at kailanman hindi masasayang. Hindi yun masasayang, mga kapatid. So, kulturang iiwanan natin sa next generation, legacy po ito, mga kapatid. Yung mga gawain po natin sa church, daluhan po natin. Actually, ang purpose niyan, palaguin po tayo, palakasin po tayo, i-edify po tayo, i-encourage po tayo. Number 7, lifelong relationship. Now, gusto natin syempre maging accountable and responsible tayo sa bawat isa. Kaya po yung mga relationship within cell groups, within tribes, we are treasuring and strengthening our relationship with one another. We spend our time together, we build relationship, we make moments with the cell group, lumalabas tayo, at mukhang maganda rin po na we will stay for each other. Now, pag sinabing lifelong relationship, kung ang Panginoong Jesus nga nag-pursue ng relationship para sa atin, di ba maganda rin na tayo sa mga cell member natin, mag-pursue tayo ng relationship sa kanila. Okay ba yan? So, ako bilang sa cell group ni Pastor, sobrang enjoy ko sa cell group. Minsan nga yung parang sa sobrang saya ng usapan, parang ayaw mong matapos, kaya lang, syempre, kasi ang cell group namin, pinakadulo na ng gawain sa Sunday. Kasi from 5 p.m. to 8 p.m., yun po yung cell group time namin. So parang lahat ng pagod mo, doon na mapupunta sa pinakahuling session. Pero alam nyo, nakakatawa minsan, yung pagod mo nawawala. Hindi mo nararamdaman. Parang nawawala yung pagod kasi yung usapan ninyo, nakaka-build po talaga sa bawat isa. Kaya yung cell group mo, nagbi-build ka ba ng relationship sa kanila? Okay, so sino dito nagpi-PID sa kanilang cell? Wala. Nagpi-PID? Wala. Wala talaga, no? Minsan, nagpi-PID. Pag sinabi pong PID, personal, intentional discipleship. Inilalabas po natin, sinasadya po natin ilabas yung ating cell member para kausapin, kumustahin, tulungan kung may mga struggle, kumain sa labas. And ang pinakamasaya pa dito, libre ng cell leader. Okay, libre. Yung mga kabataan, tuwang-tuwa sila kasi wala silang pera eh. No, yung cell leader may pera, kaya sila yung manlilibre, No? Okay, yung mga cell leader, alam niyo, wag naman kayong matakot gumastos. Huwag kayong matakot gumastos. The Lord will always provide. Amen. The Lord will always provide. Minsan kasi, baka yung kaunting ibibigay mo para doon sa tinuturuan mo, nanghihinayang ka pa. Di ba? No. Mga kapatid, ang Diyos natin, nagpo-provide siya sa atin. Alam niya ang pangangailangan mo. Paano kanya bibigyan kung punong-puno yung wallet mo? Naiintindihan po natin? Pero pag naging empty yan, tinan mo, may gagawin si Lord. Pupunuin niya yan. Amen? PID, PID. Okay. Pag leaders na, ILD naman. Intentional Leadership Development.
Di ba? Pagka ang usapan tungkol sa mga cell group niya, tinuturuan niya, yan, mag-ILD kayo. Yan ang ILD. Siyempre may pagkain pa rin. Okay? Okay. So mga kapatid, pwede ba hanggang dulo, sama-sama tayo. Let's do this vision together. Let's help and continue support each other. Pwede ba yan? Okay, so may legacy tayong ipapasa. Okay, equipping and training. Training is our happy hour. Sinong masaya pag nasa training siya, pag nasa equipping siya? Woo! Di ba? Ang saya ng mga nasa live class, ano? Grabe. Alam nyo kasi iba talaga yung mga ganapan ngayon sa mga live class party at sa mga live class natin na pagtuturo po sa kanila. Pero maganda na hanggang dulo. Live class party, SOL 1, SOL 2, SOL 3. Paano kung graduate ka na ng SOL? Syempre tapos ka na. Paano ka ngayon? Anong training mo ngayon? Sumama ka sa mga conferences, sa mga mentoring. 'Di ba? Kagaya na sabi kanina, syempre gagastusan mo 'yan. 'Di ba? Bibili ka ngayon ng ticket sa ating mga conference. Iniisip mo, naku, ang laki ng halaga na 'yon. Again, the Lord will provide. Huwag kang manghinayang doon. 'Di ba? Na minsan, ito na nga lang yung pera ko, ibibigay ko pa. Kapatid, for training yun For equipping yun Alam niyo po, may napanood ako. Marami daw pong tao, ayaw nilang mag-invest for the development of their, yung sarili po, personal development. But as Christians, alam niyo po, maganda na tayo, mag-invest po tayo for the development of ourselves. Alam niyo po, yung mga Singaporeans, they love training. Kaya makikita po sa karamihan po sa kanila, nakatapos po ng doctorate. Doctorate level po ang may pinakamaraming populasyon na natapos po nila doon sa Singapore. Kaya makita po natin gaano kagagaling, kahuhusay, itong mga taong ito. Though sa atin naman sa Pilipinas, it's really, kailangan talaga siya ng kailangan din talaga siya ng drive sa sarili mo, para magpatuloy ka doon sa iyong educational training, Pero sa Kingdom of God, maganda rin na patuloy tayong magpapaunlad, magpapalago, sasama tayo doon sa mga trainings na ginagawa po natin. So itong sa Leaders Retreat, isa po ito sa equipping and training. At salamat po sa Lord, natagpuan niya po tayo rito. Amen? Kasi di ba, siguro iba sa atin, marami pang gagawin sa bahay. Maraming labahan yung mga nanay, yung mga estudyante, maraming assignment na gagawin. Pero nandito kayo ngayon. We love equipping and training. Training is our happy hour. Okay, I am a leader of 12. I am a leader of 12. Alam, magandang kultura natin sa church. I-build natin ito. You are a leader of 12. So doon sa mga potential cell leaders, maybe you're not yet there now, but soon you'll be there. Alam niyo po, ang Panginoong Jesus, siya po ay nag-lead ng 12 alagad. So let's follow Jesus. If He leads 12, if He disciples 12, we will also disciple 12. A team of 12. Not just 12. 12 disciples. So yung cell group mo, pansin mo, every month na lang, parang isa lang lagi regular mo. Next month, isa uli. Next month, isa uli. Huwag kang makontento doon. Now, labas ka uli. Maghanap ka uli ng mawiwin. Hanap ka uli ng mawiwin mo na soul. Na mako-consolidate, madidisciple, mapapadala sa ating life class. Kasi po, kapag stagnant po yung ating cell group, hindi po siya lalago. Okay? So maganda po, aabutin natin sa biyaya ng Panginoon. Pwede ba yun? Aabutin natin sa biyaya ng ating pong Panginoon. Aabot tayo sa 12. Okay? Next, accomplishing church goal setting. So meron po tayong goal sa church. And we are important part of the church to accomplish our church goals. So we set clear goals. So every member of the church, every cell leader of the church tries their best to reach and fulfill the goal na kanila pong naiset. So kahapon po, sino po ang gumawa ng goal nila? Sino po yung nakapaglagay doon? Importante po yan para makita po natin ang gagawin po natin sa hinaharap. Like meron tayo for 2025, 2026, and 2027. So mga kapatid, kasama tayo sa pag-accomplish ng mga goals po na ito. Pero inilagay natin sa kamay ng Diyos. Kung may heart tayo, may desire tayo, magagawa po ito ng Panginoon sa atin. Sa church po, meron tayong
goal na 1,500 worship attenders, 350 cell leaders, and 2,000 cell group members. Hindi lang ako sure kung this is for 2025 to 2026. So meron tayong goal sa church. So pagtutulong-tulungan po ng bawat isa po. Pwede po ba yan? Pagtutulong-tulungan ng bawat isa po sa atin. Yan. And next, we want to see our church grow. Now, sinong gusto makita yung church na nag-grow? Now, we will work together. We will pray together and we will pay together. Siyempre, kung gusto nating makita na ang church ay lumalago, mag-work together tayo. Diba? Mag-work together tayo, magsama-sama tayo, mag-pray together tayo, and mag-pay tayo ng price together. Kasi po, hindi po lalago ang church kung wala ka rin talagang ipipay na price. Now, maglalabas ka din ng pera. Hindi ko sinasabing ibibigay yun sa church, para lang sa church. Pero, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, di ba? Yung sa pag-aalaga po natin ng mga tao, magpapakain ka, gagastos ka. Tapos nakakatawa po, di ba, sa church, meron tayong, noong nakaraan, nabili po natin yung mga lupa sa likod at saka sa harap, na pagtulong-tulungan po ito ng church through our pledges. Because we want to see our church grow. At nakakatawa po, sabi ni Pastor kahapon sa kanyang preaching, ginawa po niya ito sapagkat ang tinitingnan niya, yung next at future generation. May iiwan sa susunod na generation. So marami tayong lugar dito, kaya mga kabataan, yung mga sa ating generation sa ngayon, pagtulong-tulungan natin, pagsamasamahan natin, we will pay the price together. And then, the importance of young people. Maganda po na sa church makita po natin yung kahalagahan po ng mga young people. Sino dito yung mga young people? In my heart, I am inspired to raise up young people that someday they will be raised up that loves God. A generation of young people that truly serves and loves God. Alam niyo po, if we win young people today, we can win the world tomorrow. Narinig natin yan kay Bishop Oriel. If we can win the young people of today, we can win the world tomorrow. No? Kaya tayo nagsisipag. Lumabas, mag-win ng young people. Kasi yan ang mga future leaders. Tingnan mo yung katabi mo, yan ang mga future leaders, yung young people na katabi mo. Pero kung hindi man young people na katabi mo, leader pa rin yan. Future leaders pa rin yan. Kaya mga kabataan dyan, let's live our lives na pleasing sa harapan ng atin pong Panginoong Diyos. Sa church, meron tayong SND. Why? Because we want to cater our young people. We value the young people. They are important to us because they are the future. So kung ang katabi mo ay young people, future yan. Na they are the future. So, ako po, nagpupunta po ako ng Giants nung una, sinasamahan ko lang yung aking mga leaders. Every Wednesday, Thursday, Friday, we go there. Pupunta po kami doon. Iba-iba sila minsan, iba-ibang araw. Pero ako sinasadya ko po to be with them yung 3 araw. Because I want to really, yung makita po sila at matulungan po sila. And sa heart ko din, so nung nakita ko yung mga young people, maraming young people po kasi doon sa labas doon sa paligid po ng campus dito po sa LTO. Sa Giants, sa Kabsu. In my heart, Lord, gusto ko pong mag-open ng cell dito. So, nag-open din ako ng cell group. Kasi paglalabas yung mga kabataan po doon sa Giants, minsan, yung sa sobrang dami nila, parang sa heart ko, Lord, kung pwede lang maging 10 tao ako, gagawin ko po. Kasi ang dami talaga ng pwedeng maabot. If we will only value the young people po, kung makikita lang po natin yung kahalagahan po na maabot ang young people na ito. Kasi alam niyo po, pag may na-miss tayo dyan, hindi natin na-win na young people someday, kung ano yung kultura nila sa mundo, yun ang magiging kultura. Pwede pong makahawa yung kultura na yun sa iba. So kung hindi natin madadalahan po sila ng gospel, kung hindi natin sila mawiwin sa Panginoon, sayang. No? Kaya nga yung talagang kaya nakatutuwa rin ako kasi may mga nakikita po ako ng mga kapatid po natin dito, mga adults sila, may mga sila ate, nakikita ko sila doon sa Giants.
Kahit mga adult na sila, umaabot sila sa young people. Yung mga ibang grupo, nakikita rin natin doon, minsan nagkakausap-usap kami, nakakatuwa lang, nakakatuwa lang na, what we value. Yung pinahahalagahan natin, pinagsasamahan at pinagtutulong-tulungan natin, mga kapatid. So let's put these values into our life, into our cell group, into our families, Hayaan po natin na itong mga values na ito mag-strengthen po na atin po mga buhay. Let us protect these values. Let us continue po to transmit itong mga values po na ito. What is important to us is also important to the church. Kung pinahahalagahan po natin ang legacy, yung culture ng church po natin as one, yung atin pong itatransmit to the next generation, yung itatransfer po natin to the next generation, ipoprotect po natin yung meron po tayo ngayon, the now. So as a church, makita po natin yung atin pong kalagayan. Sa Galatians 6 verse 9, sabi po doon, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Huwag tayong tumigil sa paggawa ng mabuti. Darating po yung panahon, aanihin natin yung harvest kung magpapatuloy lang po tayo. Mga kapatid, magtuloy-tuloy po tayo, Magtuloy-tuloy po tayo kasi ito yung legacy ipapasa natin sa next generation. So, let us continue po. Sa 1 Corinthians 15 verse 58, therefore, my brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So, sa atin pong paglilingkod, may mga pagsubok, may mga ilang hirap tayong mararanasan, pero magpatuloy lang po tayo. Kahapon nabanggit po ni Nanay Doy, sabi nga niya, may time na parang napagod siya. At sa kanyang devotion, biglang nagsalita ang Lord sa kanya. Actually, sa akin din po, 2 weeks ago, naramdaman ko po yung pagod. Pero agad-agad, nung ganun yung nasa isip ko, nakorek ako agad ng Panginoon. Kinurek ako agad ng Lord. So, magpapatuloy. Mapapagod lang tayo ang katawan, pero magpapatuloy, magtutuloy-tuloy po tayo. Sabi ng Panginoon dito, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Sa lahat ba ng ginagawa natin, para sa Panginoon, may nasasayang po ba? Wala. Alam ng Lord ang atin po mga ginagawa. Kahit doon sa mga cell members natin na natigil, nawala, hindi po nasayang ang ginawa po natin sa kanila. So mga kapatid, always give yourselves fully to the work of the Lord. Let us persevere in the things that we have now, that we do now. Let us preserve, nurture the culture and protect itong culture po na ito na meron po tayo. Dati po, meron na po talagang vision at mission ng church, yung statement ng church, na ang TGCCM, pwede ko pong i-invite yung atin pong keyboardist. So, bago po tayo magkaroon ng G12 Vision, kasi sa G12 Vision, yung ating vision, syempre to win souls and make disciples, yung our purpose to love God and to love people, and then our goal is to make every believer a leader of leaders. Sa TGCCM Church din po, meron po tayong vision and mission statement. Siguro po, yung iba sa inyo na matatagal na sa church, alam nyo po ito. O maaari yung mga bago, ngayon nyo pa lang ito maririnig. Pero alam nyo po, ang TGCCM, ang sabi po dito, isang mapanalagining iglesia. Magandang kultura na ang church ng Panginoong Hesus ay maging prayerful. Pangalawa, mapagkalingang kapatiran. Ang church ng TGCCM ay totoong kumakalinga sa mga tao. Sa mga cell group natin, sa mga tinuturuan natin, hindi lang dahil kailangan kong gumawa sa cell group. Kailangan kong magturo ng tao. Pero talagang kumakalinga tayo. Inaalagaan natin, inaabot natin sa higit ng ating makakaya sa ating pag-aalaga sa tao. Ang TGCCM ay bukas sa lahat ng tao. Wala tayong pinipili sa TGCCM. Kung sinong bagong pumunta dito, i-welcome natin.
Mahalaga yan sila. Pahahalagahan natin yan sila. Yung kaluluwa niya, pahahalagahan natin sila. I-welcome natin sila sa church. I-join natin sa isang cell group. Babahangginan natin sila ng Word of God. Ipapadama natin ang pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Kahit sino, no exception. TGCCM Church, bukas sa lahat ng tao. Nagsisikap na ibigin ang Diyos ng higit sa lahat. Alam niyo po yung greatest commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Ang TGCCM, ito po ay nagsisikap na iibigin niya ang Diyos ng higit sa lahat. Kumusta po yung pag-ibig natin sa Diyos? Pwede tayong naglilingkod, gumagawa sa vision. Pwede tayong nagtuturo, masigasig sa winning souls. Pero, kumusta yung pag-ibig po natin sa Diyos? Kumusta yung love natin sa Panginoong Diyos? Ginagawa ba natin talaga yung ginagawa natin as a church dahil talagang mahal natin ang Panginoon? Do we truly love our God? The reason why we are doing what we are doing? Mahal ba talaga natin ang atin pong Panginoon? So, ang TGCCM Church, ibabalik natin. Nagsisikap ibigin ang Diyos ng higit sa lahat. Kahuli-hulihan, tuparin, tinutupad ang Great Commission. Itong Great Commission, ito yung vision na ibinigay po sa atin ng Panginoong Hesus. Alam niyo po, ang mahalaga sa puso ng Diyos, yung huli niyang inuutos sa atin, go and make disciples of all nations. Baptize them. Teach them to obey everything I have commanded you. Nasa heart po ng Lord yun. And we, as part of the TGCCM Church, tutuparin ang Great Commission na ito ng Panginoong Hesus. Alam nyo, kahuli-huli ang utos ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit. Go. Win ng soul. Mag-make ng disciple. Umabot ka sa tao. Yan yung dahilan kung bakit siya namatay sa cross, yung mga tao na yan. Kaya nga, when he looked at the people they are harassed, helpless, he had compassion on them. So we are doing the Great Commission because we love our God. We love these people. We feel the same God feels, no? Yung nararamdaman ng Diyos para sa mga taong ito. Aabot po tayo. Tutupad po tayo sa Great Commission ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, sa umaga pong ito, can we close our eyes po and can we come to our God this morning? Meron po ba tayong kailangang pagbutihin? Meron ba tayong kailangan pong ayusin? Pwede po ba nating ilapit ang ating sarili sa Panginoon na sa church? Sige po, sabihin po natin sa Panginoon. What are the things na gusto pa nating maayos? And mag-commit po tayo na magawa po natin, maiayos po natin yung dapat maiayos po sa atin, sa kultura po natin, sa values po natin, sa mga ginagawa po natin. Panginoong Hesus, sa umaga po na ito, bilang isang TGCCM Church, kami po ay dumudulog sa inyo. Gusto naming balikan ang vision at mission statement ng church na ito. Isang mapanalangining iglesia. Nagpapatuloy sa aming
lapit, gumagawa, Panginoon, na maidulog in prayer. Yung mga nais pa po naming magawa mo at mapangyari mo, Panginoon, sa loob ng church. Ang TGCCM Church, O Lord, ay isang mapagkalingang kapatiran. Panginoon, dalangin namin, dalhin mo po kami na palagi kaming nagkikare, kumakalinga, tumutulong. And Lord, yung nagsisikap na ibigin kayo ng higit sa lahat. Na makita niyo po yung puso ng bawat isa na patuloy minamahal po kayo ng higit sa lahat. Na kayo po ang pinakaangat sa amin pong mga buhay. Kayo po, Panginoong Diyos. And Lord, yung matupad yung Great Commission na inilagay niyo po sa church na ito. Tulungan mo po kami, mapagtulong-tulungan, mapagsama-samahan po ng bawat isa po sa amin, na makatupad kami sa inyo pong ipinapagawa sa amin, Panginoong Yesus. Na makaabot sa mga tao, makapag-disciple ng mga tao, that in turn, magdi-disciple din po ng mga tao, Panginoong Diyos. Lord, we pray na yung legacy po, yung culture na we will pass to the next generation, Panginoon, ay maayos naming maipapasa sapagkat ito yung kanilang tutularan at susundan, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga values na ito na ipinahayag mo po sa amin at tulungan mo kami na sa biyaya po ninyo makagawa po kami, Panginoon. Purihin ka po. Maraming salamat po sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen and amen. Minsan pa po, palakpakan po natin ang atin pong Panginoon.